Ito na yata ang pinaka-most requested na video na gagawin natin or topic ngayon na pag-uusapan dito sa ating YouTube channel dahil ito rin ang may pinakamaraming tanong or nagtatanong kung paano natin malalaman kung nag-react na po ba ang rebonding cream number 1 sa buhok ng ating client or sa nire-rebond natin or kung paano ang mag-hair strand testing. Hi guys! Hello everyone! Welcome back again to our YouTube channel and this is me, your Sissy Loves, Chading! Paano nga ba malalaman kung luto na po ba ang buhok ng ating client sa rebonding cream number 1 or kung paano natin malalaman kung nag-react na po ba ang rebonding cream 1 sa buhok ng ating client? Yan ang pag-uusapan or ituturo ko sa inyo kung paano ito natin malalaman. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more upcoming hair care tips and techniques dito sa ating YouTube channel. Okay mga sisilab, paano nga ba natin malalaman kung nag-react na ba ang rebonding cream number 1 sa buhok ng ating client? There are two ways kung paano natin malalaman ito. Ang number 1 ay yung knot testing. Ang knot testing mga sisilab, ito yung way kung saan kukuha tayo ng strands ng hair, then gagawin nating knot or yung bubuhulin natin yung hibla ng buhok ng ating client. Ang pangalawang way naman mga sisilab, ito yung tinatawag natin na stretch strand testing na kung saan i-stretch natin yung hibla ng buhok para malaman natin kung ito po ba ay luto na or hindi pa. Balik tayo sa unang method mga sisilab, ang knot testing. Actually, hindi ko talaga siya masyadong ginagamit ito or ginagawa dahil minsan may mga times na akala mo luto na yung buhok pero hilaw pa pala. Kaya ang ginagawa ko mga sisilab, nagsi-second testing ako which is the stretch strand testing na siyang ipapakita ko sa inyo ngayon dito sa video ito. And disclaimer mga sisilab, ginawa ko ang video ito para makatulong sa inyo, lalong-lalo na yung mga beginners dyan na nahihirapan kung paano ma-identify kung luto na po ba ang buhok ng ating client. Hindi ko ginawa ang video ito para magbida-bida-bidahan na naman mga sisilab kasi ayoko masabihan na naman dyan na nagbibida-bidahan na naman ako. Pagkos, ginawa ko ang video na ito para ma-share ko sa inyo kung paano at may apply din sa inyong mga client mga sisilab. And you know guys, I found this technique very helpful to me and it worked a lot to me. At kung meron kayong other technique na kung saan doon kayo nasanay, mag-stick na lang kayo doon. At pero kung gusto nyo namang subukan at mag-explore about this technique, pwede nyo rin pong itry sa inyong mga client, mga sisilab. Ika nga mga sisilab, every stylist has its own preference and technique. So ayan, wala na masyadong hanash and let's get started na mga sisilab. So mga sisilab, mag-start muna tayo sa colored hair. Actually, ito po ay bleach hair na nireban ko. So abangan nyo sa ating next upload dahil i-upload ko ang video na ito na nireban natin na naka-bleach. So ang pag-test mga silab, kuha lang kayo ng mga 4 to 5 strands. Then dahan-dahan nyo siyang i-stretch. Pag alam nyo nag-elastic na siya, then pag binitawan mo yung strands ng hair nung in-stretch natin, pag nanguluntoy na siya, ibig sabihin, okay na po yan. So, ulitin natin ang video mga sisilab. Ayan, kukuha tayo ng strands, mga 4 to 5 strands pag colored hair mga sisilab. Then, dahan-dahanin po natin siyang hila-hilain. Yung tipong hindi po siya mapuputol mga sisilab ha. Then, once na na-stretch mo siya ng dahan-dahan at pag nakita nyo na parang nag-elastic na siya or parang nagogoma na or parang malambot na yung strands, then nung pag binitawan mo siya at parang nanguluntoy na, ayun, as you can see, para siyang nanguluntoy, para siyang rubber band na hinila-hila mo din pag bitaw mo ay parang siya, lumambot. Ibig sabihin, okay na po yan mga sila. Pero wag naman masyado yung super rubberize kasi maaring papunta na po yun sa pagkasunog or pagka-freezy ng buhok. So, dapat dahan-dahan lang mo lang siyang stretch. Then, bitawan mo ng konti. Then, pag nanguluntoy na, meaning okay na po yan.
kung nag-react na po ba. Kailangan dahan-dahan lang mga sisilab yung pag-i-stretch, huwag yung masyadong mabilis kasi mapuputol yung strands. Then pag alam nyo na parang nagra-rubberize siya or nag-elastic, meaning okay na po yan at ready to banlaw na po ang ganyang reaction ng buhok mga sisilab. Ayun, as you can see, para siyang nagra-rubberize. So, yan. Pwede na po yan siya banlawan mga sisilab. Huwag na masyadong yung super rubberize kasi masusunog na po yung buhok ng ating client. There you have it mga sisilab. Ayun, napakita ko na nga sa inyo kung paano ako nag-hair strand testing or kung paano ko chine-check kung naluto na po ba ang hair rebonding cream or kung nag-react na po ba siya sa buhok ng ating client. So what do you think mga sisilab? Kung na-try nyo na or kung nasubukan nyo na ang ganitong method, mag-comment kayo sa baba. At kung may other method kayo or other way ng pag-test ng buhok sa rebonding, i-share nyo na, ilagay nyo na sa description para mapag-usapan natin. At kung nagustuhan nyo ang video ito at kung nais mong ma-share din ito sa ating iba pang mga friends dyan na mga hairstylist or mga gustong subukan ang method na ito, i-share nyo na ang video ito sa inyong mga kaibigan. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more hair care tips and techniques dito sa ating YouTube channel. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilab and bye! I love you all! Let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, you'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start.